Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get Alam lit. mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagain, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, eto na, tuloy-tuloy na tayo. Hindi ko alam kung hanggang saan tayo magtutuloy-tuloy ng tournament. Kasi feeling ko nasa momentum ako mag-review ng tournament. So I don't know if itutuloy natin after neto yung 2013 Isa Buhay. Let's see, kasi 15 days din yun. So tsaka chinek ko na yun eh. To be honest guys, chinek ko na yun at sobrang hahaba ng mga battle doon. So tingnan natin kung kaya natin pagsabay-sabayin, 'di ba? Pero ngayon, focus tayo sa first round ng 1-up-6 tournament. Ang ganda ng lineup. Okay? Personally guys, ito yung para sa akin ito yung may mga mabibigat na pangalan sa bracket na to. May Vicente, may J-Doc, merong Batman Nulat, may Kilua, may G-Wise, may Val. 'Di ba? So isa-isahin pa ba natin kung sino-sino sila? So Vicente, 'di ba? Semi-finalist ng pedestal, kahit doon na lang kahit ayun na lang yung ano natin. Ayun na lang yung i-describe natin kay Vicente kasi marami pang mahaba pa yung resume ni Vicente, kaya kahit ayun lang. J-Doc, isa sa mga na-review ko sa pulo na para sa akin okay din magsulat, 'di ba? Batman Nunulat, to be honest, hindi ko pa siya na-review pero marami nagsasabi na quality daw tong battle MC na to. Kilua, finalist ng 1-up-4. Val, finalist ng 1-up-5. 'Di ba? Sino pa ba? Marami pa to Check natin Blizzard, semi-finalist ng 1-up-4. Cerces, pedestal. Sa pedestal ko na panood si Cerces yung unang I think semi-finalist ng ng pedestal 1. Yun ata yung na-review ko si Cerces. Basta pedestal ko na-review si Cerces. Jezu, rin to, si Jesu, na-review ko na rin to at gusto ko rin sumulat to, diba? Balasik, first time ko siya mapapanood dito sa tournament na to. Si Dots, na-review ko siya unang-una sa tournament din, 1-up tournament, pero nung mga nagdaan, medyo nagpahinga siya, tapos hindi pa ganun kalakas yung performance niya, siguro kinakapa niya ulit yung sarili niya, diba? So then, kabila, Gem, G-Wise, puta. G-Wise, alam nyo naman, siguro, di ba? So, di ko na kailangang i-explain pa kung sino si G-Wise, kilala nyo na yan. Gem, napahinga lang to si Gem pero na-review ko na to sa pedestal, Motus, no? Na-review ko na rin to sa Motus. Ets, putang ina, kailangan pa ba nating i-describe si Ets, puta? Kahit sa pulo na lang semi-finalist ng pulo, 2024. Chanel, finalist ng 1-up-2. Tonsi, Da Vinci, first time ko siya makapanood. Da Vinci, Redemption. No, kailangan ni Da Vinci ma-redeem yung sarili niya. So, ang daming finalist pala dito, no? So, unahin natin sa 1-up-2, Chanel. 1-up-3, wala, R-Zone. 1-up-4, Kilua. 1-up-5, Val. So, quality talaga. Quality. Sobrang
nakakatuwa yung yung lineup nito kasi nagustuhan ko siya. On paper, bracket, ganda. Ang ganda pa nung poster. Diba? So props sa FRBL, props kila Rayan, props kila Odeng, and 1 of 6 na guys. Gusto ko sanang ituloy-tuloy na to hanggang second round ng tournament. Kaso hindi pa ata tapos yung yung kabilang bracket. Alam ko ang tapos pa lang yung nasa bracket B, yung bracket A wala pa eh. So pero tingnan natin baka as time goes by, di ba? Let's see. So yun, Vicente versus J-Doc, ako lang ba yung na-excite sa matchup na to? Di ba? Sa paging agresibo, no doubt, lamang si Vicente dito. Pero hindi ko sinasabi na magpapatalo si J-Doc dito. In terms of punchlines, writtens, kayang-kayang sumabay ni J-Doc. Isang pagkakamali lang ni Vicente. Diba? Ito, real shit. Tropa si Vicente, guys. No? Isa si Vicente sa mga naging tropa na battle MC. Kaya, shoutout sa'yo, Bis. Tuloy mo lang yung ginagawa mo. Supportado kita. Okay? So, ayun. Pero, pag nagre-review ako, walang kaibigan, guys. So, real shit, no? So, ang gusto ko lang ipunto dito, once na magkamali lang si Vicente dito, halimbawa, sabihin natin, may isang round siya na may stutter siya, may choke siya, or sabihin natin hindi ganun ka-epektibo. Since kilala natin si Vicente sa pagiging agresibo na battle MC, sabihin natin hindi ganun ka-agresibo yung performance niya, tapos si J-Doc, kinain siya doon. Malakas, ang ganda nung performance, ang ganda nung mga linya, punchlines, pwedeng kay J-Doc natin ibigay yun. So, depende pa rin sa performance at sa sulat. Huwag natin patagalin. Game. J-Doc, FRBL 1 of 6, let's go! Yo! Siya si Vicente. Yung hype na hype doon sa laban nila ni Blaser pagkatapos. Yung proud na proud ng matagumpay niyang nairaos. Kasi grabe yung shout out. Panay sigaw pa ng let's go! Nakakaleche, di ba? Tipong shout out sa mga dubi-dubi-dap-dap, dubi-dubi-dip-dip. Halata mong yung mga nagpalista nagbayad ng 21. Ba't nung laban mo kay Diyos, nawalan ka ng sigla? Biglang shoutout niya na lang, oh. Thank you, Flip Top. I'm out. Kanyang tono nag-iba. Sa ekspresyon ay damang-dama. Kitang-kita sa muka kung paanong pag di ka pinagbigyan ng Diyos, malulungkot ka talaga. Paano Nice. kanyang prediction, di man lang sa kanya sumang-ayon. Na mamamaril daw gamit kamay si Diyos, puta di ba siya ngayon? Nangihingi pa nga ng dagdag na puntos kasi nag-gunbar siya mamin. Nangihingi siya ng dagdag na puntos sa estilong kay Diyos, basic lamang gawin. Okay. Sa pre-battle interview mo, kiningina ka? Kung di ka ngumiti doon, di ko malalaman kung nasan ka banda. kung di lumabas yung b-roll mo nakaganto ka, di kita mapapansin kung di ka pinag-flex at napagkamalang ko tuloy, ikaw yung narrator doon sa bagong intro ng Flip Top. Siningin na kasi ni Arik no? Halatang pinagtripan tong gago kasi yung backdrop itim din. Nagmukha ka tuloy sticker na dinikit sa background. Kasi itim din yung bihis niyan. At wala sanang nai-angle sa akin si Lip Cram kung di mo nirekomendang pwedeng gawing lotion yung BS1. Tang inakabis. Ang pangit ng ugali mo. Nagtuturo ka ng mali. Pampakintab lang pala yun, sabi mo, pampaputi. Pero kinabisado kita, bis, inalam ko pakay mo. Kaya kahit anong pampakintab ilagay sa balat, ikaw ay ma-outshine ko. Bakit? Ano bang ipapakita mo dito? Magmumulti ka na naman na walang kabuluhan? Mag-wordplay na, puro lang kaululan? Ulo ng kabugukan, puno ng kapusukan, gusto ng kamunduhan, o sukayat na gustuhan? Walang connect yung mga linya, ganon ka lang magmulti, pang bobot walang kahulugan. Walang laman, walang detalye. Sa ganyang atake nahubog ka. Tingin niya pang pukpok na. Kung san-san pa sumasalang, madalas naman bugbog pa siya. Laging umuuliwing talunan. Tang inabis, ulul ka ba? Okay lang naman madapatol. Ang kaso lang, ngud-ngud ka na. Kaya aking pakiusap, yung pagkahalimaw ilabas sa entablado. Labanan mo ko lirikal ng walang ibang inaargabyado. Di naman sa nililimitahan kita o minamanipula ko mga tao. Dahil kapag ganun yung ginawa mo, bis, dun ka lang makikitaan ng bago. Kasi yung pinaglumaan ng estilong mandamay at mamisikal, hindi natatalab. Ngayon mo subukan yan dito sa tunay na papalag. Dahil kung pisikalan lang ako yanda,
Walang halong biro bis. Tuloy pa rin yung plano kahit pa na medyo risk. Dahil aking punches, kada rounds, mas bumibigat yung pisto o kada ikot, mas lumalakas. Tikman mo yung suntok ni Pigs. Kaya 100% nirekta sa bunbunan. Ganun to kadaas. Hanggang sa malaman ng utak mo, definisyon ng salitang lakas. Kaya tuloy-tuloy lang yung suntok. Talagang di mapapatila. Hanggang sa malaman ulit ng utak mo kung gaano ka kahina. Oo, mahina ka bis. Promise, di mo ko maaaning. Lalo kung yung ipapakita mo dito ngayon ay ganun pa rin. Ipaparanas ko sa'yo yung ako na ayaw mong kaharapin. Kaya sige, magmulti ka na't bandamay. Total dyan ka lang magaling. At last, huwag mo kakalimutan mag-shoutout. Ano mang resulta itong laban? I'm out. Unang paano para... Hey! Okay. Hindi nakuha ito. Straight to the point. Hindi nakuha ni J-Doc yung momentum. Hindi kumonekta kay Vicente yung buong round 1 niya. At hindi naging ganun ka-epektibo yung mga napili niyang angulo, references for Vicente. Feel ko hindi enough yung round 1 niya, yung sulat niya sa round 1 para kay Vicente. So, para sa akin, marami pang pwedeng ibato kay Vicente na mauuga siya doon. At alam mo yun, yung mauuga si Vicente, matatagos kay Vicente, yung mararamdaman, babakat, mararamdaman ni Vicente yung mga suntok na yun. So, yun yung hinahanap ko. Pero, sa buong round 1 ni J-Doc, feeling ko, hindi yung tumama kay Biz. Or sabihin natin, sige, tumama, pero, hindi nagmarka, no? So, perhaps kay J-Doc, malinis niyang naitawid John. Yung pagiging technical is, nakita natin, ganun yung sulat niya, pero, the effectivity, wala eh. Diba? So, let's see. Vicente, bawi. Siyempre, kailangan pa rin bumawi pag hindi siya nag-spit dito. Siyempre, kay J-Doc yun. Diba? So, bawi pa rin. Hey, Vicente, let's go! Mga parbiel, gising pa ba? Yeah! Nalungkot at tinanggap ko raw yung Diyos. Tama. Kasi ako'y nagbago na kasi. Pero once na makalimot ako sa Diyos, tang ina, magtago ka na pre. Kung makapagreklamo sa battle namin ni Diyos, kala mo andun eh. Makapangasar ka sa akin ng maitim, kala mo siya ampute. December 7 pa talaga dapat yung battle namin. Ang kaso pinarisked ko sa daming importanteng bagay na dapat unahin. Habang ito, Gina G, ano yan? Rap battle lang pinakakaya mo na atupagin? Ramdam kong may gigil ka, hoy. Ang kaso, di man lang ako nakaramdam ng init sa'yo. Matagal ka nang may sulat sa akin mula nung kinall out mo ko sa battle nyo ni Code C 3 years ago. Ano naaalala mo si Code C? Nung nilait-lait mong hindi marunong tumugma, well, ngayon, signed as exclusive artist na ng Zypher Records, samantalang ikaw, ano, niwala man lang kumuha maski Cartoon Network. Paano ba naman 3 years ago ni hindi man lang nag-improve ang iyong rhyming methods? Basta ko na iyong gimmick. Kaya fuck you, J-Dick. Matagal mo na gustong maibato yung mga nasulat mo na parang hieroglyphics. Pwede ngang hiningi mo ako kay Rayan. Kaya fuck you, Oding at Rayan. Porte maiting kami pareho, pinagtapat nyo kami neto. Ulul, di mo pwedeng sabihin, baka sa'yo lang na tempo. Sinadya nyo yun, alam ko. Mag-isip kayo ha, pinangina. Anak pawis yung venue. Pag ito nagpapawis, kakatakot. Mukha kang piniprito sa mantika, samantalang pawis kung may pasabog. Bakugo ng My Hero Academia sa si J-Doc, Okay. a.k.a. Rap Dreamer. Sheesh! Langi yung gimmick niya na yan. Par, hindi naman sa nangingialam. Saktong Rap Dreamer pagkat lahat ng iyong katang isip hanggang panaginip na lang. Siya si J-Doc, Jomar, Luvena, yung vlogger. O wag na kayong magsitutol mga gago. Utol pa kulabo. Ang kaso, mukhang hindi mo na kailangan ng team. Horror na mukha mo, Boss Kila! Kamusta na tarima? Mukhang paalat na ng paalat yung swag natin.
Parang dagat na sa alat. Isipin nyo, umabot na sa leeg niya yung baybayin. Patingin nga. Ano yan? Alibata? Mali ata. Magpaliwanag ka, anak ng puta. Minsan na nga lang maging malalim sulat mo, tangina ka sa tatupa. Kaya Jado, ikaw naman ang pasyente niya handle. Gagamutin niyo yung pagiging cancer. O dok naman o-operahan ng lapis kung nagiging scalpel. Ito'y atake sa puso. Kaya 50-50 J here. Wala akong planong i-revive. Yeah, you don't have to pay bills. Mga lines ko, vital signs. Pag naging straight, si J Kill. Oh, huwag kayong masyap. Walang kuryente tong pump. Did I make myself clear? Kasi Doc! Tapos mukha kang pasyenteng lalampalampa. Ikaw lang yung kilala kong doktor na masayang tumatanggap ng bayad na bariya. Alam nyo anong katugma ng J-Doc ng Montrap? Ano? Engot kat Boplax. Unang salang sa one-up impyerno na bungad. Pioneer ng pulo, pero pioneer ng pulo. Putang impyerno na bungad. Pioneer ng pulo, pero finals ng titulo. Tunog, motos yung panggap. Bobutas ng wak. Holo mo pa. Ayun pala. Finalist pala si J-Doc ng ano, ng pulo, no? Ng titulo. Against Prince ata. So, hindi kasi ako masyadong familiar sa tournament ng pulo eh. Pero ayun, nabanggit ni Vicente, finalist nga ng pulo. So, ayun, naano ko na nga, na-recall ko. So, ganun ka siksik yung lineup ng one-up tournament. Kaya, ganda. Nagagandaan ako dito talaga. Pioneer ng pulo, pero pioneer ng pulo. Impyerno na bungad. Pioneer ng pulo, pero finals ng titulo. Tunog, motos yung panggap. Bobutas ng wak. Holo mo palpak. Todo mo sa todo ko. Tsak molo to bagsak. Pag nagapoy na si Bis, talagang tusta si Wex. Damay kayong lahat sa init ko. Parang sunog dun sa Los Angeles. Tangina, sabi niya sa last battle niya, siya daw si Superman, pataglay niyang bilis chong. Ulul Superman ng Marilake na nawala ng direksyon. Kaya anong Superman? Superman tanga. Pasikat ka masyado. Kung ikaw yung Superman, ako yung gutter sa one-up. Mali ka ng binabangga mo. Galingan mo. Tingin nyo ba? Okay. Actually, kahit na performance, no? Kahit na sabi natin hindi ka lalakas yung hindi ganun kalalakas yung mga punchlines ni Vicente, or hindi ganun kasunod-sunod yung mga punchlines ni Vicente. Sa performance, sa kanya yon, no? Perhaps sa performance si J-Doc, andun yung linis ng pagkaka-deliver. Pero kung titignan nyo siya ng tapatan, mas agresibo si Vicente. At no doubt, guys, sabi ko nga sa inyo bago tayo mag-umpisa, si Vicente, kapag hindi agresibo yung performance niyan, may mali. May mali doon at ibibigay natin kay J-Doc yun. 'Di ba? Pero nakita nyo naman, given kasi kay Vicente yun eh. 'Di ba? Ganun siya mag-perform. Ganun siya sa entablado. No? Ganun yung presence niya. So, pag nawala yun, ibang Vicente yun. O kaya hindi prepared na Vicente yon. Yun yung gusto kong iparating sa inyo. Pero performance pa lang Vicente na yon. Pero still kahit paano hindi real talk kay Bis. Hindi ko lang kung makapanood niya to, pero hindi ito yung ina-expect kong Vicente, 'di ba? So nasanay ako sa Vicente sa pedestal na todo, 'di ba? Feeling ko may busy ba si Vicente nung panahon na to? Hindi, pero feeling ko hindi pa todo eh. No, feeling ko may ilalaks pa na na sulat si Vicente, kasi feeling ko ito yung pinaka mahinang pinakamahinang round 1 ni Vicente. Kasi napanood ko si Vicente pedestal, yung mga yung flip top, yung 1 minutes, yung 2x2 nila, 'di ba? Nasanay ako sa ganung Vicente. So I think yung ina-expect kong Vicente, hindi
ko nakita dito sa round 1. So, okay? So, ayun yon. Pero kanya ko pa rin ibibigay yon sa score na 8-7. Lumawang lang si Vicente dito sa performance at syempre sa mga haymakers, 'di ba? Kahit papaano may mga haymakers na nasiset si Vicente. Ang ganda nung nagustuhan ko yung Doc na reference, no? Tas yung lapis, scalpel, ang ganda nun. So nagustuhan ko 'yon. So ayun. Ulitin ko lang, hindi ito yung ina-expect kong Vicente. Feeling ko may mas malakas pa na Vicente. So ayun. Pero in terms of performance, haymakers na distribute, na deliver, Vicente pa rin 'yon. 8-7 Vicente. Sa 1-up, mali ka ng binabangga mo. Galingan mo. Tingin nyo ba? Deserve ni Platito yung nakukuha niyang atensyon ngayon? Para sa akin, hindi. Kasi binigyan nyo lang siya ng kahihiyan. Yung reputasyon niya bilang babae, inyong dinumihan. Nag-iba lang tingin sa kanya ng mga lalaki at mata ng iilan. Dahil sa binuon yung kwentong di nyo napanindigan. Bakit? Ano bang hangad? Gusto niya ipakilala yung babae kaya ilang beses pang binanggit yung pangalan? Gumawa sila ng kwento na nakaapekto dun sa tao para sa karampot na sigawan. Kay Platito na mismo nang galing, na hindi siya hinukuan ni Atoms na sa kanila parang wala lang. Ayan, kakaangat nyo sa Platito na basag lang nung sinubukan nyo ng bitawan. Ganyan yung mangyayari pag sobrang desperado mo, boy, putapete. Kaya yung Platito concept, nagmukhang made in China kasi tol, putapeke. Di mo man lang naisip na kaibigan mo yon? Bis, pareho kayong Motos MCs tapos binato nyo pa? Eh kung sa anak mong babae ginawa yun, tingin mo, ikakatuwa mo ba? Kaya para kay... Hindi ko trip yun. Kaya para kay Platito, ang sarap mong hubaran, patsupain, kantoten, patuwarin na labira. Patuloy bababuyin, total yan yung gusto nila. Tsaka wag mo paalala sa akin yung salitang respeto kung pupwede Lalo kung yung nasa sirkulo mong lalaki kayang-kaya kang bastusin sa harap ng kamera. Ano bis? Ganyan ba gusto mo patunayan sa mga tao na pagtagatundo bastos? Eh unang-una sa lahat tol, di ba Diyos? Hindi yan ginawa ni Smaglas, Pistol at Roberto Boy Paos. Okay. Kaya sige, Motos na yung father. Putang ina nyo. Sige, Motos nga yung father kasi para makalusot, mag-iimbento ng kwento. FRBL, Holy Spirit kasi lahat ng MC may ghostwriter dito. Habang kami, mas pinapatatag pa ng bawat kritisismo. Sige, pulo, sa ano pa beats, pero tinutulak lirisismo. Nice. Habang kami, patuloy nakikipaglaban na sana. Galing. Wala nang madamay na iba sa battle kada tungtong ng entablado. Kayo naman, nagpapatigasan ng muka sa pagiging desperado. Kaya sige, kayo na yung maibaayos na liga. Di ko itatanggi. Oo pulo, sa ano pa beach, pero maayos na palaki. Ganyan kami. Taas no kuyang ititindig. Dahil kung ano yung pinapakita nyo ngayon sa entablado, yan yung liga nyong binibit-bit. Sige lang, kayo na yung malakas. Kami na mahina. Diyan sa gusto nyo, di ako makikihati. Eh ang tanong, bakit kada salang namin sa liga nyo, one of the main event kami palagi? Nakakapagtaka! Kaya yung mga amo nyo, palihim namin pinagtatawanan. Kasi di sila makakabuo ng magandang lineup pag hindi galing pulo yung sasalang sa labanan. Tignan nyo yung muka! Gigil na! Halatang gusto bumawi agad. Huwag kang mag-alala, di pa counted. Rebat pa lang yung lahat. Ano, round 2 game? Gago. Alam nyo bang, gumawa pa to ng dami account para diskartehan si Sisig Repeat? Kanyang sarili, Aaron niyang pinangalanan. Kaya nga pa na-post na ng babae, kaso patay mali siya lang yung gago, kunwari di siya yung pinapatamaan. Kaya kung susukatin lang natin dun sa pinakatimbangan ba't ako matatakot sa Vicente kung yung Vince mga liman di niya kayang ipangalandakan? Ano? Porkit Sisig Repeat yung business ng babae, kinulit-kulit mo sa chat, inulit-ulit mo dun tol. Kaya para sa katahimikan yung Sisig Repeat, ginawa na lang Sisig No More. Ano? Porkit nalaman mong may business yung babae, ganyang diskarte pang sustento sa pamilya. Par, tumal yan. Kung gusto mo silang mabuhay, magtrabaho ka. Hindi yung sa Sokmed ka naghahanap ng sugar mom. Tangina kasing to. Sa ibang pagkatao pa nagtatago para makapambola, aba grabe. O tignan nyo si Aaron, maang-maanga, naging Gordon pa diskarte. Oy! Aaron! Gordon! Bola! Napunta pa sa Orlando, awit. Kung paano ko nakuha yung info na to,
Wala. Magic. kaya malas mo lang, bis, dahil sa akin ka na tiyempo. Ngayon, ikaw naman tatanungin ko. Anong pakiramdam na ikaw yung ginagawa ng kwento? Kaya, dapat ganyan yung... anong pakiramdam na ikaw yung ginagawa ng kwento? Kaya ngayong tapos na round 2 ko, pakinggan na natin siya mga men. Saksiyan natin kung paano siya mag-imbento ng kwento. Total dyan siya magaling. Nice! Galing! So, palakpakan si J-Doc doon. Ang ganda nun. Di hamak na mas powerful, mas effective yung round 2 ni J-Doc compare sa round 1 niya. So, ano muna natin? Pagkumpara muna natin yung round 1 and 2 ni J-Doc. So, di hamak na mas kumokonekta yung mga angulo niya, mga reference niya kay Vicente. Tayo na solid yun. Tsaka yung kung paano niya ginamit yung Aaron, Sisig Repeat, Sisig No More, ano ba yun? Ginawa ng kwento. So, nagustuhan ko yung kung paano niya kinonstruct yun, kung paano niya pinagtahi-tahi yung ganong kwento. So, natuwa ako doon. And feeling ko sobrang powerful nung pagkaka-deliver niya nun. Okay yun sa akin, J-Doc. And, ito mahirap. Kasi, syempre, babawi yan si Vicente. And, tignan natin kung hanggang saan yung kaya niyang ibawi doon. Kasi feeling ko, yung round 2 ni J-Doc, kaparehas ng round 1 ni Vicente. Kung round 1 ni Vicente versus round 2 ni J-Doc, feeling ko tie yun. Ganon kalakas yung yung performance ni J-Doc sa round 2. Yung delivery, yung composure, kung paano niya dinideliver yung mga linya na yon, sobrang convincing. So, ang laking factor nun para sa akin. Kaya, props. Round 2 ni Biz, pakinggan natin. Laban to yawa. Let's go! Tinamay pa si Sisig Repeat. Pasensya na po, ma'am. Nandyan yung asawa ko, gusto ko lang sabihin, I love you, Joanne. Round to game! Sana all! Tangina ka talaga, ha? Game! Game! Uso na naman style mapping. Lalo na kapag Philip Crum galing. Ngayon pag-usapan naman, ngayon lines naman ng doc ang i-check up natin. Versus sleep cram, may linya kang kain kahit hindi handa, cause I'm born ready. Nice. Talagang todo hinayp. Hindi niya ata na po na. Papunta ka na doon sa Born to be Fight. Dalawa na kayo ni Jabo, hindi man lang tumubrain yung guhit. Well, mas namulaklak yata yung salita ng undo nung binigyan siya ng tulip versus Jabo. May linya siyang, pag binigyan kita ng L, jabul ka na lang. Nice. Tangina, malandi ka. Jabol ka ng jabol, palibhasa, walang tira. Nung debut niya ng FRBL, ngayong meron ng doc sa FRBL, normal nang may nursery rhymes. Ha? Magtigil! Anong connect nun? Yan, kakasabay mo sa anak mong manood ng Miss Rachel, tsaka Coco Melon. Pero tama na line map, kasi ito, kung hindi animo, panay parang ganto, parang ganyan. Well, talagang nananadya na to, no? Literal. Oo, panay parang mahabang Angono Rizal. Kaya kung binasic mo yung Ken, tapos dito ka sa may 20 ang pangalan. 2020 vision, talagang klaro binabalak ko. Kasi kung nakalampas ka ron sa Kenzie, Kenzie, ngayon makikita mo, hinahanap mo. Kasi kung ikaw yung Doc Octopus, well, ako naman yung Peter Parker na Spider. Sa sobrang dark ng battle natin, nagmukhang Black Panther at Mask Rider. Oo, parehas tayong maitim. So, anong tawag sa battle natin? Blackmail? Pues sugot ng martilyo, may naisip ako na angle. Isa-isa kong ipapako, mga daliri neto Reyan, tapos yun yung gamitin mo na thumbnail. Oo, tsatsap-tsapin ko yan. Talagang papanaw ka. Yun ang malakas. Yun ang malakas, tol. Gusto ko yun. Yun yung pinaka nagustuhan kong linya ni Vicente so far sa round 2. Ako na angle. Isa-isa kong ipapako, mga daliri neto Reyan, tapos yun yung gamitin mo na thumbnail.
Oo, chachap-chapin ko yan. Talagang papanaw ka, pindeho. Hanggang makita niyo tong kulang-kulang sa unang araw ng Pebrero. Talagang siya'y pagpaparty. Patay. Tingnan natin kung maging happy yan ngayong February 1. Tatagtarin ko to ng scratch. Ako'y nag-aladis jockey lang. Kasi palagi mong pinagyayabang yung tundo sa mga nakakalaban Scratch mo, no? this jockey. Kasi sinasabing ang dami mong baril. Halatang may kabayong chest mo tonight. Kasi atake mo pael. Chest tonight, wala mo ng horsepower. Papakitaan ko kayo ng nameplay at basic wordplay. Kasi nung yung HP na alis, titang si JD, okay. Nagtrabaho ka bilang waiter before kay JD, okay. di ba? Wala namang mali sa ganong work, sir. Kaya kanya pinasok ng mantra para sumunod sa kanyang order. Mas ayusin mo yung isoserve mo. Paalala ko lang magaling ako mag-follow up ng mga berso. Gustong naging waiter sa resto bar, ngayon sa bar na magre-resto. Kaya Okay. Akala ko ba turingan sa inyong samahan, family? Anyari, pre. Kaya anong mantra? Ang sinapit mo, man-tragedy. Kaya yung round 1 at round 2, mati na. Was sa last round, mas grabe pa. Kaya paano ba yan, Doc? Trina, sige magubusan tayo ng bahay. Yo! King ina mo. Shit. Gusto kong... Hindi, ito real talk to, guys. Alam nyo bang kay Jado ko na ibibigay yung round 2? Pero hindi eh. 'Di ba? Slow start si Beast. Gusto ko lang sabihin na slow start si Beast. Ang tagal pumalo ng mga punchlines niya. So, akala ko magtutuloy-tuloy 'yon kasi the way he perform round 2, parang yung round 1 lang niya. So, sabi ko, if magtutuloy-tuloy itong ganitong performance ni Beast, kay Jado ko ibibigay 'yon. Pero nagbago yung ihip ng hangin simula nung pumasok yung punchline niya na mamartilyohin, tapos Ryan, ito yung gawin mong thumbnail, bang! Alam mo yun yung naging opener, guys. And nung pumasok yun, naging vulnerable na parang biglang naging vulnerable yung yung target ni Vicente. Kumbaga, from start ng round 2, andun yung performance, tapos binabasag niya yung nakaharang kay J-Doc, o sabihin natin shield ni J-Doc doon, hanggang sa pumasok yung isang punchline, tumagos, tapos ayun na. Nag-crack na yung depensa ni J-Doc, sunod-sunod na yung mga haymakers ni Vicente, hindi ko na isa-isahin, pero hinabol ni Vicente yung round 2 na para kay J-Doc dapat. Real talk. J-Doc dapat yon. Ang ganda nung sabi ko nga, the way he perform that lines, the way he delivers those lines, sobrang convincing nun. Ang ganda nung napili niyang atake for Vicente. So parang ginawa niyang mirror na kung ito yung ginagawa mo sa iba, gagawin ko rin to sa'yo. So and para sa akin sobrang ganda ng naging creative siya doon. At some point, naging creative si J-Doc doon at nagustuhan ko yung atake niya para kay Vicente. Kaya nga sabi ko, malakas yon. At kung ma-maintain lang ni Vicente yung round 1 performance niya, bibigay natin kay J-Doc yun. Pero hindi. Bumuelo si Vicente, parang 1/4 ng round 2. Kumbaga, umpisa. Siguro, first 12 lines, I don't know kung ilan, 8 to 12 lines, nag-spit parang slow start talaga si Beast. Pero nung pumasok yung thumbnail, Ryan, ito yung gawin mo, ayun na. Nagsunod-sunod na yung mga punchlines at naging vulnerable na si J-Doc doon. Lahat ng sasabihin ni Vicente sobrang effective na para kay J-Doc. So, ganon nag-risk si Beast doon sa sa sulat na yun. 9-8 in favor of Vicente. 'Di ba? Round 1 ni Vicente tsaka round 2 ni J-Doc same. Kaya nga sabi ko, 'di ba? 8 'yon. Pero yung round 2 ni Vicente kakaiba. Habol 'yon, guys. Hinabol niya 'yon. Kanya 'yon. Rounds 1 and 2 Vicente, na-explain ko kung bakit, and sana naintindihan nyo, sana nagustuhan nyo, sana agree kayo doon. Pero kung hindi,
comment section. Pag-usapan natin, okay? Pero first 2 rounds, Vicente yon. That's 17-15, up by 2 points. Round 3, game. Bana, J-Dog, laban to, let's go! Andyan yung asawa mo? Te, binibigyan kitang babala. Pag naglabas ako ebidensya, kaya mo kaya magpaliwanag mamaya? Yo. Alam niyo yung liman? Yung lagoon. Yung ilog na pinalibutan ng bato para masarap paliguan. Yun yung angkan nila, Beans. Mga liman. At dahil dyan, ikaw ay nahuli ko kaya matik na tuspok ka. Kanyang rima, maging sa lawak, sigurado ka puspa. Huling 5 letra ng kanyang ngalan, talagang pangkaraniwan. Sadyang mababaw mga liman, paano sasabay sa palaliman? Paano sasabay sa palaliman? Biruin mo yon, wala ka ng pag-asa manalo, ganunan lang kita. Bakit? Ano bang dapat gawin sa mga liman? Talunan lang, di ba? Kaya todo sa taas, sasabayan pa yung trip mo na laro. Maging sa flow, G, pag nagsuhan tumbang ako sa'yo. Kaya Ben, Rayan, kulang to kapag ganto. Kasi kahit ilang mga liman pa nandyan, tsak mapipinsala sa dala-dala kong bagyo. Kaya yung buong angkan mo, ikay itatakwil nat yung kamalasan mong dala akin ng tutuldukan. Yung asawa mo, di ba wala nang pake kaya lagi kang binubulyawan? Kaya nga naisip mo gumawa ng dami account para makapambabae na lang. Tas kay M-Site, sidekick, laging nasa likuran. Kay Pistol, sip-sip para magka-movements naman. Yan yung katotohanan na hindi mo matanggap kahit naitanggi pa. Na bis, you repin VIPs pero di ka importante sa iba. Okay. Tas kay Da Vinci, inggit to. Totoo, kasi natatamasa niyang buhay, hindi sa'yo na ibigay. Kay Diyos, kumampi na lang kasi tinalo siya noon at alam niyang di niya kaya pumantay. Kaya tuwing gabi, yung kaharap sa salamin tinatanong kung saan nga ba patungo yung napiling daan. Kasi bis, wala kang kayang ipahiyang tagatundo, kundi sarili mo lang. Ni wala kang nakukuhang suporta sa mga kalugar. Anak ka ng lintek. Kahit na kay Pistol at Ismaglas yung ginagaya niyang estilo na bitbit. At kay OG Sacred naman yung angas at pati na tindig. Pilit pang sinisiksik. Try mo kayang maging ikaw. Hindi yung hinihit mo sigaw ng tundo porket yung mga taga-tundo hindi ka kayang isigaw. Di ba may labang noong January 20? Ba't nagtatanong ka sa GC kung tuloy yung event? Yan. Panay sariling bangko kasi kung magbuhat. Para paalam ko sa'yo, January 29 na ako nagsulat. O para sa'yo, Vince, para makasabay kang wak. 2 days preparation parang sak maestrong batak. Pareho pang repin tundo, kaya kahit butas ng karayom susuungin. Kaso kung puro yabang dala mo, di ka sa akin papalarin. Dahil kung ang iyong hangarin magmataas lang para ako ay silawin. Papaalala ko lang na batang parola kaharap mo, gabi-gabing may umiikot na spotlight sa amin. O parola, spotlight, ilaw, silaw, wala pa bang tenga na hatak? Di ba ganyan ka mag-wordplay, kailangan ipaliwanag? Kasi dapat dala mong bara, purong direkta, di lang basta pasareng. Tipong nakatodo ka ng laban at lahat lagi gagawin. Huwag mong mamasamain. Sige, ipaya mo na sarili mo, total dyan ka magaling. Pero wag ka na mag-abalabis, dahil hindi ka na iba. Di mo na kailangan pahiya sarili mo, pinahiya na kita. Lumbana at Vicente! Okay. Hindi, tangay na. Hindi na maintain ni J-Doc yung round 2 performance niya. Parang round 1, solid. Round 1, bumelo siya doon. Round 2, lumakas. Pagdating sa round 3, instead of maduplicate niya yung round 2 performance niya, bumaba na ulit yung round 1. So, hindi ito yung ina-expect ko kasi nakuha na ni J-Doc yung momentum eh. Naging malakas na yung round 2 niya. And sa tingin ko, enough yun para maging booster sa round 3. Pero hindi, bumaba yung performance sa round 3. Tapos, bumalik sa dati, na bumalik sa round 1 na hindi naging ganun ka-epektibo yung mga napili niya angulo for beast. Unlike sa round 2 na, ano talaga, connected talaga halos lahat. Tsaka entertaining, convincing. Round 3, tsaka 1, halos the same. Okay? Round 3 ni Beast, pakinggan natin. Let's go! Boy pa ba? Taga-tundo ako!
Yan ang pamatay niya na quote, sir. Ulul kung taga-Tondo ka, bakit Montalban nakalagay sa poster? Kasi kung saan may magandang pwestuhan, doon na yung nagiging angle po niyan. Bitch, where you at? Siguro problema sa'yo si Tiny pag binigyan kanya ng slot sa Where You From. Taga-Tondo, tapos nagre-reference ng Aldab. Tangina ang lame. Oo, idol mo si Yaya Dab, pero ako yung rason kung bakit ka nagka-main. Tangina, maangas ka na nun, gagumalas ka ngayon. Pero malay nyo, dahil sa Aldab, mag-champion ka na. Sa tamang panahon, taga-Tondo. Tapos nagre-reference ng Toro Fam. Bobo yan. Yan na yung Happy Pills. Siya daw si Mami Oniwell, si baka ngayong nandito si Daddy Vince. Angas-angas mo, ganyan ka pumili ng reference. Nakakatawa talaga to. Oo, saktong ikaw si Mami Oni kasi puro pagawa lang yung dala mo. Aray! Oo, nagsusulatan kayong magtotropa. Kaya paano wala kang kahinaan? Pag di niya naalaman nung sasabihin na yun, bahala na si Batman. Tapos tumakas ng Iron Man. Kaya pala sa pulo, ginagawa ka lang robot doon. Tony Fowler to Tony Stark, kaya yung karakter netong Dr. Doom, kaya mapa-Batman o Dr. Doom, talagang aabutin po it. Wala akong paki kung galing yung DC o Marvel, talagang tatapusin comics, ano? Akala ko ba, proud na taga-Tondo ka? Shit, tapos na? Ipagiyayabang mo sa sulat yan, 43 cell yung venue, tas Shopee Rider ka dito, repin mo na Montalban, o gagyan, o Shopee Rider to. Na mareklamo pag COD, lalo pag item ng parcel nagkapalitsyong. Hilig pa mambaliktad ng opinyon. Ulul, baliktarin mo yung COD. O, DOC, Doc, kasalanan mo pa rin yun. Grabe kamay mo sa pagnanakaw. Gagi sana ito. Mas walang magagawa yung Shopee pag Shopee natay ko. Nice! Balik na ng pulo, di na siya matatalo. Puking ina mo, bis. Gagi sana ito. Mas walang magagawa yung Shopee pag Shopee natay ko! Kaya sa pagbabalik niya ron ng pulo, di na siya matatalo. Gago, galit pa sa'yo yung tito nyo. Pioneer ng pulo, pero sa taga-motos napunta yung titulo. Nanonood na ng live sa inyo si Arik. At yun yung masakit na partida. Sobrang banu mo kahit finalist ka, di ka pa rin binigyan ng spot ni Enigma. Aray. Ito na ba yung nagsasabing sanay sa putok ng barel? Ulul, para mong inuntog yung ulo mo sa pader. Kasi yung tinalo mong Kendito yung Kenzie, yung tinalo kong Kendito yung Blaser. Kahit mag-work ka pa ng day to day, di ka pa rin makakapag-work dito, Jay. Kasi kahit saan i-apply ang mas relevant ang aking resume. Kaya sige, angle mo yung 2x2. Sa akin yun ay masayang pagkakataon. At least na-represent namin yung Tondo ni Diyos, ikaw di mo na mararanasan yun. Naunahan ka pa ni Andros, sampal yun sa kagaya mong finalist man legit. Kaya baka sa Buena Mano, Strainer at Novelus ka na lang makaranas ng 1 minute. Tandaan mong nangungupahan ka lang dito, bro. At kahit kailan di ka magkakaroon ng titulo. Kaya paano ba yan? Ako na bahala sa 1 up, 1 down, 3 to go. Galing! Tayo magigay, mga salamat niyo! King ina, ang ganda ng performance ni Vicente sa round 3. Eh, hindi na natin patatagalin yun. Nakita nyo naman siguro. Tang ina nyo. Tang ina, minure, no? Gago, pataas yung performance ni pataas yung performance ni Vicente from round 1, 2, and 3. And round 3 yung pinakamalakas niya. So, that's 8, 9, 10 na score. So, that's 27 points for Vicente. Kay J-Doc, 7, 8, 7. And that's 22. So, 29 to 22. Up by 3, 29 to 22. Mali. 27 to 22. Up by 5 points si Vicente. All 3 rounds, bibigay ko yun kay Vicente. Kahit, kahit hindi natin siya i-judge ng per round, sabihin natin, sige, dikit yung battle. Supposedly, dikit yung battle. Marami pa rin akong criteria, marami pa rin akong kategory na masasabi kong lamang si Vicente doon. Performance, haymakers, punchlines, punto, nakuha ni Vicente yun lahat. Hindi kasi nasabing walang ganun si J-Doc. Meron ganun si J-Doc, but hindi yun naging enough para mapantayan niya yung mga ginawa ni Vicente. Diba? Andun yung delivery ni J-Doc, andun yung performance, andun yung linis ng performance, andun yung punto. Pero kung ipagtatapat-tapat mo yon per category, makikita mo na malaki yung agwat malaki yung agwat ni Vicente sa ganung mga categories eh. Okay, so sana naintindihan nyo at sana malinaw yon.
At pinakamalakas na round ni Vicente, yung round 3. Grabe yun. So, hindi ko na patatagalin yung judgment. All 3 rounds, Vicente. So, round 1, feel ko nagpapainit pa sila doon. Round 2, lumakas both. Round 3, consistent Vicente, J-Doc bumaba. Yun lang. Summary. So, yun. All 3 rounds, Vicente. Adwera! Sa pastry bay po. Salamat. AM Films. Ito ng Urado. Maraming salamat. Pero yun. Ang boto ng Urado, 5-0. Magingay para kay Vicente. Yo, shoutout kay J-Doc, tol. Mads from Vicente. Mantra. Yo, shoutout ko lang baby ko Joan Cadillo, sa anak ko kay Natnat, kay Notnot, sa utol ko kay Gon, Arvin, Airpods kong malupit, Lost Boys, Peace Side, sa mga tropang Grab, tropang Paliparan, tropang Vista. Shoutout sa buong FRBL, maraming salamat. Hello. Val, binoto ko Vicente. Pero di naman talo si J-Doc eh. Tangina kung tutusin, bakbakan niya yung laban nila eh. Siya pa ngayon nag-set the tone eh. Paras naman sila may turnover every round. Kumbaga, lamang naman, point one lang yung lamang ni Vicente every round. Kumbaga, di naman losing material naman yung pinakita ni J-Doc eh. Panalo pa rin naman eh. Nagkataon lang talaga, kumbaga, nakalamang lang sa suntok. Yun lang, nakalamang lang sa suntok lang si Vicente. Pero bakbakan pinakita nila. Di naman nag-lay down yung rounds naman ni J-Doc eh. Tutusin eh. Kung anong, para sa opinion ko nga, parang sumasabay nga si Vicente sa aggression lang ni J-Doc eh. So yun, Vicente. Yun, binoto ko si Vicente. Linaw naman. Pero sobrang lakas din ni J-Doc. Pero sobrang solid lang din ng written ni Last battle na tayo. Creative. Bukas. Ayun na kayo. Maganda ng reference, maganda rin mga wordplays niya, mga Shopee. Yo, Cynical J. Binoto ko si Vicente all 3 rounds. Round 1, parang medyo nakakapa si J-Doc. Si Vicente naman, ang taas ng energy ng round 1 niya. Yes. Nakuha niya yung momentum. Round 2, malakas yung round 2, round 3 ni J-Doc. Natuloy-tuloy ni Vicente yung momentum hanggang round 3. So all 3 rounds kay Vicente. Yeah. Sorry, Smart. Binoto ko round 1 si Vicente. Parehas lang sila pagdating sa punchline doon, pagdating sa round 1. Kaso mas nagustuhan ko lang yung quality ng mga sulat ni Vicente doon. Tapos sa round 2, bibigay ko sana yung kay J-Doc. Kaso, yung kasi slow start yung Yes. round 2 ni Vicente. Vicente. Pero pagdating Pares kami slow start daw Vicente round 2 ng kalahati ng round niya, tuloy-tuloy na yung tama. punchline. Tama. Tapos yung ended niya, yung doktrina basta gano'n. Kaya round 2 binigay ko kay Vicente. Tapos round 3, pinakamalinaw na round para sa akin kay Vicente. Yes. All 3 rounds Vicente. Yun, sulit na sulit. MJC na naman, Shenya Shomai. Tropa ko si Vicente. Pero kahit gano'n, naging tapat ako sa desisyon ko dahil para sa akin 1 and 3 nakuha ni Vicente. Although kahit nag-set ng tone si J-Doc, mas naging effective para sa akin yung mga lines ni Vicente. Yung round 2 ni J-Doc, ayun naman yung para sa akin pinakamalakas niya. Yes, pinakamalakas niya. And yun nga, yung pandadamay, yung medyo wali yung rebat ni Vicente, yung about sa girlfriend niya. Pero grabe yung round 3 niya eh. Doon na nag-step up lahat, doon na nag-level up lahat. So yun, para sa akin ngayon sa live 1-3, siguro sa tingin ko sa video ganun pa rin kasi yung 3 ni Vicente talagang putangin na pampatay yun, men. Yung talaga close casket na matatawag. Pero props pa rin kay J-Doc, malinis yung pinakita niya. Ang nakita ko lang naman sigurong problema sa kanya is yun nga, siguro relevancy lang din ng mga lines kung paano mo siya ibibitaw. Pero kahit tropa si Vicente, naging tapat ako sa decision ko. Yan. 1-3 ako Vicente, round 2 J-Doc. Congrats sa pareho at good luck Vicente. Okay. Ang dami nating kapares na punto. Pero marami rin naman tayong kapares na boto na all 3 rounds. Pero ang pinaka gusto kong malaman talaga yung explanation ng mga judges, and natuwa ako dun sa explanation niya nung bago si MJC na judge, hindi ko siya kilala eh.
'Diba? Slow start daw si Vicente sa round 2. Tas yun, strongest round daw ni J-Doc yung round 2, 'di ba? So, yun, yung mga na-comment ko, yung mga nasabi ko, nasabi rin ng mga live judges natin. So, doon pa lang panalo na tayo doon. Okay? So, okay, that's it. And that's versus Val ang next. Pero I think bukas na yun. Drained na ako, guys, puta. Okay, ang dami kong iniisip sa trabaho, puta. Ayoko na magtrabaho, guys, kaya tulungan niyo ako sa clothing ko. Suportahan niyo yung clothing ko. Nasa comment, nasa description yung link ng Shopee. So, okay. So, yun, kita-kits tayo. Val vs. Dots. So, yun. Peace out.